Kaugnay sa paglilipat ng operasyon ng 5 international airlines sa NAIA Terminal 3 at iba pang usapin na makakapanam natin live mula sa NAIA 3, si Department of Transportation and Communications Secretary June Abaya. Magandang umaga, Secretary Abaya. Ay, magandang umaga, Howie. Magandang umaga rin sa ating mga kababayan. Sir, inaasahang 3 milyong pasahero ang madaragdag sa NAIA Terminal 3 pagkatapos mag-umpisa yung mga flights ng 5 international airlines. Nakakatiyak ba kayong kakayanin ang kapasidad ng paliparan ng ganito karaming dagdag na pasahero? Sigurado po, tataya ko ang aking trabaho na kaya naming tanggapin sila. Actually, 3.5 ang balak nating ilipat mula sa Terminal 1 papuntang Terminal 3. At ito yung 5 pinakamalaking airlines o pinakamaraming paserong kinakarga at ililipat po natin sa Terminal 3. Okay, hindi ba magkakaproblema naman sa air traffic at sa mga runways natin? Hindi naman, Howie, kasi ang inililipat lang naman natin ay yung bahay na kung saan sila mag-ooperate. Hindi naman magbabago yung kalsadang dinadaan nila o runway. So, ang nagbabago lang dyan, saan sila magdadock, saan sila magbababa ng pasero, saan maglo-load. Pero same runways pa rin ang gagamitin nila. Kasi napapansin ng mga biyahero na minsan nagkakasiksikan na sa Terminal 3 sa kasalukuyang traffic, ano? May ginagawa ba kayo para at least lalong mapaayos yung at least yung physical arrangement doon sa loob ng terminal para hindi nga maging sobrang siksikan pag dagsa ng mas maraming pasahero? Well, actually, Howie, no, yung current Terminal 3 bago maumpisan to at matapos ang kontrata ng Takinaka, 52% lang ng Terminal 3 ang nagagamit natin. Kaya mukhang masikip, nagsisiksikan tayo. Pero ngayong matapos na yung kontrata ng Takinaka, 100% na tapos ang Terminal 3 at 100% na ng area ay magagamit na ng ating mga pasahero. Okay, kasama na rito yung lahat ng mga security measures. Kasi alam naman natin, naging problema sa mga nakaraang taon, yung hindi gumaganang CCTV cameras. Nagkaroon ng mga krimen dyan, kasama na yung pagpatay doon sa isang mayor na galing Zamboanga del Sur noong 2013 at saka yung alam natin yung naging away nila Claudine Barreto, Raymart Santiago at Montulfo noong 2012 sa Terminal 3 ay napansin nga na hindi gumagana yung mga CCTV cameras sa mga areas na yon. Ngayon po ay may assurance ba na yung lahat ng mga security measures na to ay in place na para sa mga dagdag na pasahero? Well, unang-una, yung hindi gumagana o gumagana ang CCTV dito sa Terminal 3, nagkataon lang ay na-realize natin na hindi sapat pala. In fact, dito sa ginagawa natin, yung original design pa nga ng Takinaka sa evaluation natin ay kulang. Kaya isa yan sa mga additional works na papakiusapan natin na silang gumawa, ang NAIA mag-procure, na nakita natin ay indeed kailangan ng additional CCTVs dito. Yung nangyari yata kina Ms. Barreto that happened in Terminal 4, not in Terminal 3. At Terminal 4. Okay. Ito naman sa Terminal 1, yung tuloy-tuloy naman yung rehabilitation niyan, no? Kasi alam na natin na, yan ang pinakaunang terminal natin at maraming rehabilitation yung kailangan dyan. So ano naman po ang timeline para sa Terminal 1? Sa Terminal 1, in fact, nandun ako nung isang linggo at may hinatid akong kamag-anak namin, ay end of February, yung lahat ng works and spaces na mararamdaman at makikita ng pasahero ay matatapos na. Yung mga bahagi ng kontrata at ng rehab na away from the passengers, na hindi nakikita, hindi ma-experience ng pasahero, magpapatuloy yan siguro up to April. So matapos ang lahat ng gawain sa Terminal 1, by April. Pero as regards to the passengers, kung anong nakikita at ma-experience sila, ay tapos na po yan by end of February. Okay, sa iba naman hong usapin nung nakaraang linggo. Next year yun, next year. Yes. Sa iba naman hong usapin, noong nakaraang linggo, dumalo kayo sa pagdinig sa Senado. At
ng Senate Finance Committee kaugnay sa yung DAP, no, Disbursement Acceleration Program sa naturang pagdinig. Tinanong kayo ni Senator Nancy Binay kaugnay sa yung hindi natuloy na proyekto para sa NAIA Terminal 1. Kasama na yung pagsasaayos ng mga CR doon, yung mga banyo. Ang pondo kasi nga nakalaan doon mula sa national budget ay inilipat sa DAP. Ano naman ho ang plano para balikan itong mga CR at ayusin kahit yun nga, nailipat na yung pondo para sa pagsasaayos nun? Tama yun, Howie. No? Sa pagpapaliwanag naman ni Secretary Abad at ng ating Pangulo, yung nature talaga ng DAP ay paglilipat ng savings mula sa mga items na mukhang hindi maigagasta at ilipat doon sa mga priority na tingin natin maigagasta sa taong iyon. Ang particularly itong NAIA Terminal 1 Rehab, clearly binawi siya at ibinalik, pero pinaliwanag ko yung issues ngayon dahil initially, imbis na pagpapaganda, palamuti lang dapat gawin, na-realize na may structural issues. So nais namin, bumalik kami sa isang consultant para malaman ko anong dapat gawin. At the end of the day, pinapondahan ng ating pamahalaan at by February, April, tapos na po ito. So, hindi to parang itinigil, ibinawi, din na sa ibang lugar at pinabayaan ng ating pamahalaan. Clearly, by February, April, tapos na po ang rehabilitation ng NAIA 1. Regarding naman sa mga banyo, hindi lang po yan banyo ng NAIA. Ang proyektong ito ay kasama na rin po lahat ng banyo ng ating mga ports, banyo ng LTOs, LTFRB at iba pa mga pasilidad ng DOTC. Sa pagpapaliwanag ko nun, dinicide na gawing bulk purchase ito in a nationwide contract of various comfort rooms. Dahil tingin na makakatipid tayo dito. Nagawa po natin yan, yun lang, nagkaroon ng mga failed bids, things beyond our control, kaya ibinawi pa yan. But clearly, the bathrooms are ongoing. In fact, dito sa banyo ng NAIA Terminal 1, 2, 3, and 4, ay matatapos by December, itong kontratang ito. So clearly, katulad ng rehab, ibinawi, ni-relocate elsewhere, but natugunan ng ating pamahalaan at matatapos sa taong ito. Okay, ano naman po ang inyong paliwanag kaugnay sa nilaan na 4.5 billion pesos na pondo para sa mga dagdag na bagon ng MRT mula sa DAP din, no? Yung Disbursement Acceleration Program. Mula po noong 2011, saan ho ginamit yung pondong ito? Gayong matagal nang dumadaing po ang mga pasahero ng MRT. Well, just sa 4.5, kung tatanungin natin yung ongoing contract na inaward natin sa Dalian, hindi po DAP yan. Hindi ko alam kung sino pang pwede magkwento sa inyo ng katotohanan dahil yung kalihim mismo nagsasabi, hindi po DAP yan despite my explanations. But clearly, this is a item in the GAA of 2014. So hindi po yan apektado ng Supreme Court decision on the DAP. So tuloy-tuloy po yan and hopefully we will get the first prototype by middle of next year and from then on yung succeeding deliveries and sana mabuo yung all 48 before matapos ang termino ng ating Pangulo. Okay, speaking of mass transit po, tuloy-tuloy na ho ba ang pagpapatayo ng sinasabi nilang kauna-unahang subway sa bansa at yung magdudugtong sa Makati, Taguig at Pasay? Totoo ba to? May talagang may pinaplanong subway katulad na nakikita natin sa New York at iba pang malalaking syudad sa mundo? Totoo yan, Howie. Malinaw na nakikita natin kung nagtatrabaho kayo sa Makati, sa Global City, ganun din sa reclamation area. Napakahirap ng access and logical lang for any developer or planner na magkaroon ng good access in between the central business districts. Alam natin maraming nagtatrabaho dyan, maraming nagde-negosyo dyan, maraming nagbe-business dyan. So nakita namin yung access ngayon, mahirap na magtayo ng any form of light rail above ground para idikit ito. So we've opted to study a subway system na kung saan ay magko-complement sa MRT3 at sa servicean nga itong tatlong lugar na ito. We are finishing up yung FS nito, the feasibility study. I think matapos yan by third quarter of this year.
Aakyat kami sa NEDA para magkaroon ng approval dito and hopefully after NEDA ay kaya nating i-publish at i-procure itong subway system na ito. Okay, siyempre may mga nagke-question na yung practicality ng isang subway system sa malaking syudad na madalas nagbabaha. Siguro naman inaaral din itong point na to. Pero in general po, ano yung magiging solusyon dito sa pagbabaha? Lalo na kung magkakaroon ng subway system na underground, hindi lang mababa sa malababong na lupa, pero underground mismo. In fact, Howie, yan ang unang tanong ko sa mga kaibigan nating Hapon na tumutulong na mga consultant sa atin. Ang kagad, pinagyabang nila silang nag-design ng Bangkok subways. So, apparently, there are engineering and technological solutions to addressing floods and whatever water issues that you'd have. So, tingin ko may solution naman dito. So, dapat hindi natin pangambahan na dahil lang sa pag-aalala natin sa bahay, hindi natin tuloy itong subway system na ito. Okay, maraming salamat sa inyong panahon, DOTC Secretary June Abaya.